Bawat isa sa atin may kanya-kanyang pagkakilanlan. Marami ang may mga nunal, pero merong ilan na may balat. Kakaiba nga lang ang kaso ng 12 anyos na si Marlon. Ang dati maliit lang na balat, ngayon nakapulapol sa kanyang buong katawan. Paniniwala tuloy ng ilan, ipinaglihi ang bata sa balat ng kalabaw. Sa Dagupan City sa Pangasinan, isang bata ang lagi raw tampulan ng tukso at ng kung ano-anong mga haka-haka dahil sa kanyang tila mahiwagang kondisyon. Yung katawan niya, kulitin mo sa balahibo, parang katulad ng kalabaw. Sabi ng nanay niya, yung pinaglihian niya, yung kalabaw ata. Nilang tinutukoy ang 12 anyos na si Marlon na sa unang tingin mukhang ordinaryong bata. Pero kapag naghubad na, nalalantad ang tila malaking batik sa kanyang katawan. Mula sa kanyang batok, likuran at braso, tila may nakadikit na balat. Maitim, magaspang at mabalahibo. Pati sa kanyang mukha, may mumunting tilamsik din ng misteryosong balat na ito. Dahil sa kondisyon ng balat ni Marlon, madalas daw siyang tuksuhing kalabaw. Umiinit, makati-kunti. Nagkadumada po yung mga apang na maliliit. Ang tiyuhin ni Marlon na si Noel ang tumatayong magulang sa kanilang 4 na magkakapatid. Damang-dama raw niya ang pagdurusa ng kanyang pamangkin o anak-anakan. Bale, nung bata pa yan, ako na ang naglaga. Halos lahat sila yung mga kapatid niya. Halos ako na ang nagpalaki. Minsan sinasabi nilang bakes, sabi nila yung unggoy. Unggoy, sabi nila. Hindi na lang siya umiimik. Minsan umiiyak na lang siya, ganun. Minsan naririnig ko rin, pero sinasaway ko sila. Pero masakit sa dibdib ko. Tinitiis ko na lang kasi ganyan talaga yung kalagayan niya. Kalbaryo raw ang araw-araw na buhay ni Marlon, lalo na kapag pumapasok siya sa eskwela. Dapat nga, grade 6 na siya. Pero dahil pahinto-hinto sa pag-aaral, grade 4 pa lang siya hanggang ngayon. Ang ulam namin, yung agamang lang, yung asin. Pag minsan wala akong baon, sumasakit yung siyang ko sa school. Kulang na kulang din daw kasi ang kinikita ni Noel sa pagpapasada ng pedicab. Hindi ko kayang pag-ano isa sa high school kasi hirap din ang buhay. Kumikita ako ng isang dan sa pagbabike lang. Talaga, kulang lang sa kulang ng pagkain namin. Very nutritious food, such as we have the egg, milk, and seafood. Ordinaryong estudyante lang si Marlon sa kanilang klase. Pero matyaga raw itong mag-aral. Si Marlon po ay mabait na bata at saka magaling makisama. Pero once na siya po ay tinutukso, doon po siya yung parang makikipag-away. Pag-recess, imbes na makihalubilo sa kanyang mga kaklase, mag-isa lang siya. Tila nagmumukmok. Madalas daw kasi siyang pagkatuwaan ng kanyang mga kaeskwela. Taong kalabaw, sabi nila, tsaka taong unggoy. Pag sinasabihan kanila ng gano'n, ano naisip? Masakit. Sana para malaya siyang hindi siya tutuksoin ng gano'n. Kasi pag tinutukso siya, parang nasasaktan din ako. Dumating nga raw sa puntong pinagbabato pa siya dahil lamang sa kanyang itsura. Tinutukso ako. Binabato nila ako sa school. Sabi nila, taong unggoy ako daw. Dahil dito, lalo pang lumiit ang kanyang mundo mula paaralan, diretso sa bahay. Dito siya tumutulong sa mga gawaing bahay.
nagsasaing, nag-igib, naglilinis ng pinggan. Sa ganitong pagkakataon daw, napatutunayan ni Marlon na meron siyang silbi sa kabila ng lahat ng mga pangungutya sa kanya ng dahil lang sa kanyang itsura. Hindi alam ni Noel kung paano nagkaganito ang balat ni Marlon. Sa magkakapatid, si Marlon lang naman daw ang may ganitong kondisyon. Pero ang suspetsa ni Noel, baka dahil din daw ito sa napaglihian ng ina ni Marlon. Pinaglihan siya yung kalabaw. Kalabaw, tsaka yung duhat daw. Duhat na kwan. Ayaw ko, yung malakas siguro yung kwan niya, yung paglihi ng nanay niya. Pagka kwan niya sa mga comics. Sa comics kasi na ano siya sa comics. Ang nakapagtataka pa raw sa maitim at magaspang na balat ni Marlon, tila buhay ito at palaki ng palaki. Maliit lang, parang panang mais lang. Tapos ngayon lumaki na rin. Maraming balahibo. Palaisipan din daw sa kanila ang mabilis na paghaba ng balahibo sa maitim na bahagi ng balat ni Marlon. Kaya madalas daw niya itong ahitan. Isang buwan siguro para bago na naman ito, kakapal. Buti na inahit ko na lang dito kung makapal dito hanggang dito ng balahibo niya dati. Parang kalabaw talaga na yung kulay niya. Ang tila balat kalabaw ni Marlon, madalas din daw niyang iniinda, lalo na kapag nagiinit daw ang kanyang pakiramdam. Sa kabila ng hindi maipaliwanag na kondisyon ni Marlon, kahit minsan daw, hindi pa siya nakapagpa-check up sa doktor. Kaya sinamahan namin siya sa isang dermatologist. Lumabas to simula nung pagkabata pa niya, di ba? Tapos, napacheck up niyo ba siya dati o ngayon lang? Ngayon lang. Ngayon lang. May nakikita ba kayong nagbabago dito sa mga kanyang... Wala naman man. Mabuk lang, wala pang bumubukol, walang nag-ulcer, walang nagsusugat, di ba? Wala pa? Sige. Sa inisyal na pagsusuri ni Dr. Bernadette Villaflor kay Marlon, kinakitaan raw niya ito ng mga sintomas ng tinatawag na giant bathing trunk nevus o congenital nevus. Isa itong malaking balat o birthmark. So, ito po ay congenital. Opo. So, kaya nung paglabas pa lang niya, nakita nung nanay at nung mga kasama na meron na nevus po to na may buhok. Ang ginagawa lang po kasi dito, inoobserbahan. Oo, pag may nagbago. Kasi ang delikado lang naman dito sa kondisyon niya is malignant, pwede magkaroon ng malignant melanoma pag tumagal. So, kailangan siyang obserbahan palagi. Napakapambihira raw ng kondisyong ito. Isa lamang sa 2 milyong batang ipinapanganak ang nagkakaroon nito. Mas delikado raw kung ang malaking balat nasa likuran o sa may tiyan ng bata dahil pwede raw itong magdulot ng komplikasyon at mauwi sa hydrocephalus o paglaki ng ulo. Nakukuha to ng mga pasyente kadalasan na may mga ninuno na merong ganito din at biglang genetically lumabas sa kanilang mga sumunod na henerasyon. Pwede na nangyari to na baka may nangyari sa sinapupunan ng nanay habang, pwedeng wala silang lahit pero habang nasa sinapupunan ng nanay, pwedeng biglang may nangyari tuloy nagising yung ganitong klaseng kondisyon na congenital nevi. Unfortunately, walang gamot para dito. Pero ang pinakamalaking panganib daw na dala ng higanteng balat na ito, maaari raw itong mauwi sa cancer ng balat, lalo na kapag nagkasugat-sugat ito. Kaya mahigpit ang bili ng doktor. Huwag kang magpapaaraw. So sana lagi kang nakamalaking sombrero, sana mahabang manggas palagi, sana pantalon palagi, at kung kaya mag-sunblock sana palagi. Ligtas pa naman daw ngayon ang balat ni Marlon. Pero mas mainam daw kung maipasuri pa siya ng mas maigi para matiyak kung may iba pa itong maaring maging problema. Sa ngayon, wala pa mang tiyak na solusyon sa kondisyon ni Marlon. Isang bagay naman ang nabigyang liwanag sa kanya, na hindi siya iba sa karaniwang mga bata. May bahid man ang tila mantsa ang kanyang balat,
alam niyang hindi lang yan ang sukatan ng kanyang pagkatao.